Lumalabas sa mga pahayag ng Vice-Presidente na si Sara Duterte na para bang above the law siya. Dito sa statement niyang ito, lumalabas ang kanyang saksakan ng yabang at kawalan ng accountability na ang hindi niya pagdalo sa kanyang impeachment hearing sa Kongreso ay makakatulong daw sa nakaambang krisis sa buong mundo. Kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Which is why, kung siya ang maging presidente, mas lalo pang pupulutin sa kangkungan ng bansa natin dahil sa kanyang spoiled brat attitude at kawalan ng sense of responsibility at accountability. Remember, galing sa isang political dynasty si Fiona na ang number one strategy when dealing with the crisis is to sweep it under the rug. Sila ang may culture ng cover-up, blaming others, planting evidence to redirect the crisis to other people, spreading fake news at paggamit ng puwersa. Lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Dito pa lang sa impeachment ni Fiona, lumalabas na ang mga balahurang katangiang iyan ng isang hindi lang masama kundi malademonyong leader. Hindi ba't notorious ang Davao sa kanilang double logbook na binulgar ni General Nicolas Torre 2 years ago? Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. But going back to her impeachment, ang main defense ngayon ng kampo ni Fiona ay unconstitutional daw ang buong proseso laban sa kanya. At ang ibig sabihin lang nito, tatakbo na naman ang gaga sa Supreme Court kung saan 12 hanggang 13 justices ay appointees ng kanyang manyakol na tatay na si Digongyo. Kaya nga nag-lawyer up na siya at nag-hire pa ng 16 na abogado para magtanggol sa kanya. Diyan pa lang, alam mong wala silang balak na umapak si Fiona sa Senado na magsisilbing impeachment court. Well, for now, that's really the position of the defense team. Unconstitutional yung nangyaring proceedings, diba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. When you evaluate these impeachment complaints, the evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached, di ba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument nga, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts yung complaints, no? And then yung mga na-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabing o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. Just imagine, last year, ang Duterte-packed Supreme Court ay iniligtas si Fiona na pinaghihinalaang may saltik o may deperensya sa pag-iisip sa pamamagitan ng dalawang technicalities, ang 1-year bar rule at ang umano'y hindi pagsunod sa due process ng akusado. Which means, hindi siya inabsuelto ng Supreme Court na ang nag-appoint din ay ang kanyang ama. We do not go back to square one. We do not repeat what has already been done. Ang susuriin natin ngayon ay ang sagot ng Vice Presidente, ang tugon niya sa reklamo. Which brings us to this moment to determine whether there are sufficient grounds to proceed. So we ask, did the answer clear the air? Did it refute the allegations? Did it address the seriousness of the charges? Because remember, when the accusations are heavy, the answer must be heavier. At ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Ngayon naman, makikita nating sinusunod ng Justice Committee ang rules ng impeachment sa House, ang Constitution at ang desisyon ng Korte Suprema. Eh lahat na lang sinabi niya unconstitutional. Yung unang mga desisyon ng Korte Suprema sinasabi unconstitutional dahil hindi naman po dahil sa laman o sa merito ng kaso, kung hindi dahil sa kundi dahil sa procedural aspect. Now, by that lahat ng nakalagay sa ating saligang batas, ito po ay sinusunod namin pati sa rules
Ngayon, unconstitutional pa rin. So, ano ba talaga? Pero ngayon, ang depensa nila unconstitutional na naman daw. Halatang nangungupal na lang ang mga hinayupak. So, kung susundin mo yung second mode, unconstitutional. Kung susundin mo yung first mode, unconstitutional pa rin sa kanya. So, ano ba talaga? Dapat itigil na po nung defense panel ng atin pong pangalawang pangulo yung pagpapalusot, no? Kasi obvious ho talaga na ayaw ho talaga nila magpakita sa House Committee on Justice, no? Yung sinasabi nila na unconstitutional daw dahil mini trial daw ho yung pagkakabanggit, no, ng ilan po sa mga miyembro ng komite. Hindi naman po yun yung committee position eh. Ginagamit lang po yun para ipaliwanag sa mga kababayan ho natin yung pong pagkakaiba no hearing proper, clarificatory hearing that we have today, and yung pong full-blown trial at the level of the Senate. No? Ang siste, hindi nga alam ni Paulo Marcoleta na anak ni DDS Senador Rodante Peluca ang proseso ng impeachment sa lower house. To there, but not confined to the letter. Let's not be confined to there. We're talking about due process, madam. All right, you're If I may be allowed. At ang isa pang pinag-iiyak ng mga DDS ay ang terminong mini trial na ang ibig sabihin lang ay hearing sa Justice Committee para matukoy ang probable cause. If their complaint actually is because this proceeding is already a trial, that is their allegation. Again, for the record, this is not a trial. This is akin to a preliminary investigation because our objective is only to determine the existence of probable cause. We need to do that because this is our only basis for the justice members to be able to vote on the existence of probable cause. To re-echo what the justice members are saying. Ano ba yung nakalagay sa Constitution, nakalagay sa rules? Ang nakalagay po doon, there will be a hearing on in the Constitution and in the impeachment rules po of Congress, no? At bahagi po ng mga hearing, yung pong receipt ng evidence at yung pagkakaroon po ng oportunidad sa mga membro po ng committee na magkaroon po ng mga clarificatory questions, direct and cross-examination ng lahat po ng mga witnesses tsaka resource persons. Dapat sisihin ng mga DDS ang Supreme Court sa naging desisyon nitong maging mas mahigpit sa due process this time. If we are mandated to determine the existence of probable cause, how else are we going to do this? If we will not conduct a hearing proper, if we will not conduct a clarificatory hearing, if we will not ask questions from the witnesses, if we will not issue some pira duces tecum and ad testificando, ano ang magiging basis natin ng determination ng probable cause? If we will not do that, manghuhula ba tayo? Pero ang tanong, ililigtas pa kaya ng Supreme Court si Fiona? At ano na naman ang dahilan o novel theory na gagamitin nila this time para iligtas ang may saltik na gaga? And so if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition, no? Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente. Hindi yung totoo. There's nothing that prevents the committee from undertaking and issuing subpoenas, no, on any and all relevant documents that had been mentioned in the complaints, no. So yung pong SALN, that has been mentioned in the complaint. Hindi ko alam. Pero dati sinasabi nila na handa sila. Sinasabi nila na willing sila. Pero ngayon, eto, binibigay na yung pagkakataon sa kanila. And yet, lahat naman kino-question nila at sasabihin nila na unconstitutional. Kaya hindi ko po maintindihan. That's what they're asking, no? So, just for the record, lahat po ng ginagawa ng Justice Committee, we are following the letters. We are following the letters of the rules of impeachment, the letters of the Constitution, and even the letters of the recent decision and resolution of the Supreme Court. At kung ililigtas ng mga appointees ni Digong Sipiona na alleged confidential funds pogo at drug money queen ng bansa, magiging mitsa kaya ito ng banggaan ng Kongreso at Hudikatura at ng posibleng constitutional crisis?